So ngayon po ay nasa gitna po tayo ng ating series, Unanswered Prayers. Next week po will be the last part, no, ng ating series. Tapos magkakaroon po tayo ng series break and then we're going to discuss a new series. So, sa mga nandito, no, natutuwa ako kasi mas marami nang umuupo sa harap. Although dito parang medyo kulang-kulang pa rin. Pagka-concert, mas maraming umuupo sa harap no? Pagka talagang, marami lang tao tayo sa baba din, di ba? Parang nag-overflow na rin tayo and it's God's blessing, no? Na talagang dumadami ang ang congregation natin. So we want to thank God for His faithfulness sa ating simbahan. So, sa mga di po nakakaalam, no? Flu season ngayon. Tama ba? Marami ba nagkasakit? Nagkakasakit or magkakasakit. Sana wag na, no? Yung anak ko nagkaroon siya ng fever ng 3 days, 3 nights, no? And nung isang beses, parang tumatawa siya, tapos parang tumutuloy yung laway niya, nagsasalita siya, pero hindi siya makapag-articulate. Natakot ako. Kinabahan ako, sabi ko, bukang malala na yung sakit ng anak ko, baka dali na dapat sa ospital. Pero nung magaling na siya, ginagawa niya pa rin pala. So, normal pala, no? Sleep talk lang pala siya. Ayan. So, it is good, no, na magkakasama tayo ngayon. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I am a member of the Preaching Com and an associate pastor dito po sa ating simbahan. And gaya nga po ng sabi ko, di ba? Ang ating series is Unanswered Prayers. Sino po ba dito ang mahilig magkape? Coffee dates, mga ganyan. Ngayon, no, ang daming businesses ng kape. Tama? And kahit na same lang naman ang ino-offer, ang dami naman nating gustong i-try. Masarap magkape doon, masarap magkape. Pare-parehas lang naman ang kape. 'Di ba? Pero ang sarap makipagkwentuhan, ano? Pero ako po, kung magkakaroon ako ng dream, no? Magkakaroon ako ng dream na kakwentuhan at magkakaroon ng opportunity na maka-coffee date ko. Kilala niyo kung sino? Si Jesus, no? Ang dami kong itatanong sa kanya. And marami po akong mga nangyari in my life na if possible na magkaroon ako ng opportunity na maitanong ko sa kanya, gusto ko ngang maitanong. I don't know if you experience the same way, no? Meron po ba dito meron kayong mga na-experience in your life na parang sa tingin nyo, hindi nyo deserve? Tapos, gusto nyo tanongin, Lord, ba't ba nangyari sa akin yun? Pero confident kayo, nung time na yun, okay kayo sa Lord, pero nangyari pa rin yun. Meron po bang mga ganong experiences sa inyo? Yes? No? Pero, ito kasi yung question yung isa, pwedeng nalaman mo na why. Tama? Nalaman ko na, okay Lord, thank you, kaya pala nangyari siya. Pero meron din, hindi mo pa alam. Meron po bang ganon, na parang na-experience ninyo na, Lord, bakit nangyari to? And hanggang ngayon, hindi pa rin yun nasasagot ni Lord sa atin. Or we have yet to find that out. So ngayon, maganda po yung pag-uusapan natin, kasi ang magiging title po ng ating series ay hindi pala nailagay dito. Oo, ang title ng ating series is When God Doesn't Make Sense. Yan. May mga time ba na parang si God hindi nagme-make sense? No? Minsan nga, yung ka-churchmate natin, ka-workmate natin, at yung mga asawa din natin, hindi din nagme-make sense. Tama? Ayan. Amen? Oh. Uy! Okay. So, ang magiging passage kasi po natin, medyo mahaba po kasi yung ating magiging preaching for today, So, ang passage na kung saan manggagaling po yung babasahin natin ay yung passage kung saan naghahanap yung mga Christians ng wisdom, kung saan sila makakahanap ng magandang trabaho. Sa Book of Job, no? Job. Yun. So, mga hindi tumawa, hindi na gets, no? Ang matalino lang kasi yun bigla kayong tumatawa ngayon. Okay. So, ang Book of Job, no, ay marami po nagsasabi kasi sino ba ang author ng Book of Job? Madalas pagka ang bida ng character, ang bida sa character, 'di ba? O kaya pagka pinangalan sa kanya, malamang most of the time, 'di ba? We know 'yan sa gospel. Siya yung author.
No? Pero kung makikita po natin sa Book of Job, yung author po is unknown. Although maraming nagsasabi na si Job daw po mismo yung author. Because kasi nung time na yan, nung 2100 and to 1900 BC, no? Nung time po na yan, yung mga tao, kung paano sila magsulat is they write in a third person. Paano third person? Kunyari ako, isusulat ko yung sarili ko. Si Paul ay nagpunta, normal po yun sa kanila, nung time po na yan. And marami po nagsasabi, nung time po ni Job, si Job po kasi ay hindi po siya Israelite. Mamaya makikita natin Pero nung time po ni Job, marami pong nagsasabi, is medyo nasa malapit siya na time nila Abraham. Wala pa po nung time nila Moses. So wala pa po dito talaga yung mga rules na ginagawa. So yan po yung timeline, ang assumed timeline nung nasulat po yung Book of Job. Ang audience po niyan ay the people in the ancient Near East. Bakit? Kasi nung time po na yan, marami pong nag-iisip na pag merong nangyayaring masama sa atin, ibig sabihin meron tayong ginawang masama. Okay? Totoo po ba yun? Well, most of the time, yes. Okay? Most of the time, yes. And marami po, sikat po yan. Di ba? Pag tayo, kunyari, nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng cellphone, ano yung sasabihin ng mga beloved churchmates natin? Ha? Baka hindi ka nagtatights. Ayan, di ba? Parang may judgment kagad, no? Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi? Pagka kunyari, umalis tayo sa ministry, tapos nagkasakit tayo, hindi ka kasi nagmi-ministry. Diba? So parang madalas sa atin, na i-relate natin, yung mga pangit na nangyayari sa atin is because na meron tayong ginawang hindi okay. Most of the time, ganun. No? However, we have to understand, nung time na yan, ganun po yung mindset nila. Kaya yung Book of Job, ang nagiging aim niya is to make a case for God's existence in the midst of evil. Pag sinabi pong theodicy, yan po yung sinasabi, yun po yung claims. Theodicy is a claim na merong God in the midst of evil. Marami po tayong mga nangyayari sa buhay na, yes, we can explain, pero marami din pong mga nangyayari sa buhay natin and sa nangyayari sa mundo na parang pagtitingnan natin yun, God is not making sense. We hope, by the end of this topic, I don't aim na magkaroon tayo ng answers to all of life's questions. Ang gusto ko pong maging ending natin lahat by the end of this topic is to find peace in God. Okay? So magsisimula po tayo, So makikita nyo po yan. Pakibasa nga po yung 3 books na yan. Proverbs, Ecclesiastes, and Job. Yan po yung 3 wisdom genre na libro. Sino nakakaalam kung ano yung main verse ng Proverbs? Diba? Ang Proverbs kasi is a wisdom book. Kumbaga kung meron tayong makukuha dyan is how to be wise in our living. At ang main verse po ng Proverbs is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So pag may takot tayo sa Diyos, tumatalima tayo sa Kanya, we obey His word, everything will be well. Yun ang sinasabi ng Proverbs, Na pagka sinunod mo ang Diyos, yun nagkaroon ka ng wise living, at yung wise living is meaning that you fear the Lord. Ibig sabihin, everything will be well for you. And makikita natin yan sa mga iba pang mga passages. Diba? Sa Psalm chapter 1, verse 1, nandun yan. And makikita din natin yan sa Joshua 1:8. Diba? Yan po yung beginning ng ating series. However, kung makikita po natin yung Ecclesiastes, ang sasabihin, hindi totoo si Proverbs. Yun ang sinasabi naman ni Ecclesiastes. Kasi ang sinasabi ni Ecclesiastes, everything is meaningless. May nakapagbasa na ba dito ng Book of Proverbs? Pag masyado po kayong masaya sa buhay, kunyari na-promote kayo, merong mga nangyaring magaganda sa buhay ninyo, magbasa kayo ng Ecclesiastes para mabawasan yung saya nyo. Para magkakaroon tayo ng konting depression. Diba?
Actually, alam ko marami ng mga nade-depress ngayon. Pero kung minsan sumasaya tayo masyado, magbasa tayo niyan para magpantay-pantay tayong lahat. 'Di ba? Sa Ecclesiastes ang sinasabi diyan, kay matalino ka, mayaman ka, mabait ka, magaling ka, lahat tayo same lang ng pupuntahan. Mamamatay tayong lahat. Alam mo, isa po yan sa mga naging life paradigms ko. Pag yung mama ko pinagbabawalan ako kumakain ng bopis, yung mga isaw, delikado yan. Sabi ko, everything is meaningless. Kahit mag-diet ako o hindi, lahat tayo mamamatay. Amen, di ba? So sabi ko, okay lang kumain ng bopis. Yan. Yun yung paradigm ko dati. Ginamit ko yung Ecclesiastes. Yun yung natutunan ko sa Ecclesiastes. Now, ito po yung problema, Si Proverbs, pati si Ecclesiastes, nag-aaway sila. Sabi ni Proverbs, pag naging wise ka, magiging maayos ka. Sabi ni Ecclesiastes, hindi totoo. Hindi lahat ng mga naging wise or naging mabait na pabuti. Meron minsan, kahit ginagawa mo yung tama, napapasama para sa'yo. So nagkokontrahan sila. Parang si Proverbs at si Ecclesiastes, para sila he said, she said. Diba? Now, anong tanong? Ang tanong ngayon dito sa atin, sa mga church people, sa mga nagbabasa ng Bible at naniniwala kay God, what then? Kaya po, ang maganda po, nagkaroon po ng Job. Hindi po tsamba na 3 po sila sa wisdom books. Kasi meron sasabihin isa, very positive si Proverbs, uy, basta maging wise ka, talaga, maging wise lang ako. Yes, everything will be well. Pero nare-realize ng mga tao, teka, nag-hard work ako Sumunod ako sa Diyos Pero bakit nangyayari to? It's supposed to happen, sabi ni Ecclesiastes. Now, kung ganun pala, ano nang saysay ng buhay natin? Kaya pupunta po tayo sa Book of Job. Okay, clear? So ngayon, magsisimula po tayo. This will be a book study. Hindi po natin gagawin yung normal natin ginagawa na it's either minsan nandun lang tayo sa isang passage, sa isang verse, tapos umiikot na lang tayo doon buong preaching. Meron naman, sometimes, it's a group of verses, Tapos ini-exegete natin sila. Ito po, ang gagawin po natin, this will be a full-blown book study. Okay? So, please, bear with me. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Sabihin mo, huwag kang matutulog. Kung hindi, kukuruting kita. Ayan. Okay. So, may accountability tayo, Shared risk. Okay. Pero pwede kayong mag-pray. Kunyari, mahaba na yung preaching ni Pastor. Pray tayo. Okay. So, sabi dyan, verse 1, sabi dyan, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. Yan sabi dyan basahin nyo yung naka-blue that man was? Sino dito yung makakapagsabi, na, sino po dito yung blameless and upright? Tapos tatayo siya, yes? Hindi, Pero sinabi dito, ewan ko kung siya yung nagsulat dito, sinusulat niya to, there was a man named Job, blameless and upright. Diba? Hindi ko alam kung siya nagsusulat. One who feared God and turned away from evil. O yun. So makikita po natin, umpisa pa lang dito, nagkakaroon tayo ng setting. Saan ba nakatira si Job, Sa land of Uz, diba? Diyan nakatira yung wizard. Talino, tumatawa, kahit di nagigets. Okay, yung land of Uz, sabi ng mga Bible scholars, it's either the kingdom of Aram, yung pong green, yung teal sa taas, or it's the kingdom of Edom, dito sa baba, yung yellow. So, hindi siya particularly nasa Israel, pero malapit siya. However, yung story ni Job, kahit na hindi po siya Israelite, is very important for us to understand. So maganda rin yan na nalalaman natin yan. Di ba? As church people, alam natin dito sa Win Alabang, alam natin. Pag tatanungin tayo, magkakaroon ng Bible trivia, alam natin na si Job pala ay hindi Israelite. But his story is very important in shifting our minds
kung paano natin mas makikilala si God deeper. So, let us pray. Hindi siya goat, siya yung goat, no? Greatest of all people. Sobrang yaman niya. Kilala siya, no? So, sabi diyan, his sons, tumatindi guys his sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. Wow! And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Parang wala silang ginawa kundi mag-party. Party, no? O kaya, kunyari, naboboring na sila sa buhay. Nakakatamad naman ngayon. Ano, party? No? So parang sobrang yaman nila. Wala silang ginawa kundi mag-party sila, mag-feasting sila. Ayan. So, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Sabi dyan, and when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. Basahin natin yung blue For Job said, thus Job did continually. Biro nyo, no? Ang ginagawa ni Job, every time nagpa-party-party tong mga to, hindi niya kasi siguro alam kung ano mga ginagawa sa party-party. Ano ba ginagawa sa party-party at ipapag-pray baka nagkakasala? Di ba? So, si Job, siya na yung gumagawa ng mga sacrifices. Di ba? Alam naman natin sa Levitical laws, hindi yun pwede. Pero kasi nung time na to, wala pang Levitical laws. No? So this was Job's way of saying sorry kung may mga nagawa man sila. Ayan. Patawarin nyo. Ngayon, sa church, pwede ba yun? Pwede ba yun? Nyari yung dinidisciple mo, ang kulit-kulit talaga. Lord, ako na humihingi ng tawad sa kasalanan niya. Pwede ba yun? Di ba? Hindi na. No? Pero nung time na to, pinapakita doon na ganun yung ginagawa ni Job. Very accountable siya. Very important sa kanya yung integrity. Very important sa kanya na humingi ng tawad sa Diyos. Kahit yung mga anak niya yung mga nagkakamali. Now, yan. There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. So ano to, no? Kung makikita nyo, heavenly council to. Nag-change tayo ng setting. Diba? Parang sa Star Wars, bigla nag-iiba naman yung mga setup. Nandun na to sa langit. No? Kinakwento lang kanina, sino si Job, ano yung ginagawa niya. That was the intro. Pero ngayon, pumunta na tayo sa ibang background, ibang setting. Nasa langit na. There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. Kung titingnan po natin, ngayon po kasi na siguro dahil sa nabasa natin dito, nasasabi yung Satan as a proper name. No? Pero kung titingnan po natin yung original translation ng Satan or it's Satan, it means adversary. And kung titingnan natin yung parallel niyan sa ibang passages, makikita natin na ginamit din yan sa mga kalaban ni David. No? So, Satan yung kalaban. Because it simply means adversary. Ngayon, tayo kasing mga Christians, natatawag na natin yung demonyo, si Satan, di ba? In Jesus' name, Satan, lumayas ka! Ayan. So, di naman, Sino yun? Di ba? Lucifer ang pangalan nung devil, no? So, Satan is just a name na binibigay dito sa time na to that means adversary. That's not a proper name. Alam po yan, no, ng mga nagsusulat din ng Bible. So, sabi dyan, the Lord said to Satan, from where have you come? It simply means, no, si Satan, it's a devil. It's the devil. Simply means. Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking up and down on it. No? Grabe, no? Saan ka galing? Wala lang. Naglalakad-lakad lang. Mainit kasi sa impyerno. Dito muna ako, magpapa-aircon ako. Hindi, wala pa pong impyerno. Okay? Para alam ng lahat, no? So, si Satan, yan, pumunta siya dyan. From going to and fro on the earth and from walking up and down on it. So sabi, and the Lord said to Satan, okay, sa paglalakad-lakad mo, sa paglilibot-libot mo,
have you considered my servant Job? Napansin mo ba siya? Ayan. There is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil. Ano sabi? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Ayan na. Basahin natin yung blue, ha? Have you not? Go. Yan, muntik na magkasabay-sabay. Okay. Sabi dyan, have you not put a hedge? Alam niyo po yung hedge? Ang ibig niya sabihin, ang ginawa mo kasi, naglagay ka kasi sa kanya ng covering. No? Pinoprotektahan mo siya and his house and all that he has on every side. You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Sabi dyan, verse 11, but stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Ang point lang po dito, parang ang sinasabi ng demonyo kay God. Lahat naman yan, pag maganda yung nangyayari, kayang maging mabait. Totoo ba yun dito? Hindi, dito kahit kinakat tayo, minumura tayo, mabait tayo. Tama? Wala nag-amen. Okay. So, sabi, mabilis lang naman, madali lang naman maging mabait pag idea lang senaryo. Ang daling maging mapagmahal. Pag maganda yung minamahal mo, pag mabango, pag pogi, pag mabait, ang dali. Pero pag mahirap na yung sitwasyon, kaya pa bang gawin yun dapat? Yan. Diba? Sa mga ano dito, no? Yung mga may boyfriend and girlfriend, ang daling mag-selfie kasi cute pa, no? Ganon. Tingnan natin, di ba? Pagka ilang years na, dapat ganun pa rin. No, mas bilib ako dun sa matanda na, no? Ilang years na, yung mga 50 years ng married, tas gumaganon pa rin. Wala nang ipin. Di. Madali kasi, sabi niya, binebless mo kasi siya, kaya kaya niyang maging mabait. Parang gano'n naman lahat eh. Di ba? So sabi diyan, and the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. And the Lord said to say, behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So sabi, sige, gusto kong patunayan na hindi yun totoo. Sige, lahat ng mga nasa kanya, nasa ikaw bahala. Basta wag mo lang siyang papatayin. Hirap pala maging mabait, ano? So sabi diyan, so Satan went out from the presence of the Lord. Now, there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. O syempre, party na naman, no? And there came a messenger to Job and said, Boss, di ba, habang nagpa-party daw yung mga anak niya, merong messenger nagpunta kay Job. Boss, yung mga oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, and the Sabians, another race to, fell upon them and took them and struck down the servants. Ninakawan ka, boss. Pinatay pa yung mga servant mo with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Talagang may natirang isa, no? Parang safeguard, 99%. May isang germs na nabubuhay, no? So talagang pumunta, Sir, ninakawan ka, pinatay lahat ng mga servant mo. Ako lang yung nabuhay. Kagulat yun, no? Pero sabi diyan, while he was yet speaking, hindi pa tapos,
there came another and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. Sir, di ba? Ilang years ka nang nabubuhay. Marami nagsasabi, according sa Bible scholars, nung nangyari ito is Job was 70 years old. Okay? Sir, 70 years mo na nabubuhay. Ngayon ka lang makakakita, bumagsak yung apoy galing sa langit at napatay lahat ng mga sheep mo. Again, nung time po na to, ang sources ng riches ng mga tao ay yung ari-arian niya. Imagine this in currency. Nanakawang ka, sir, nalugi ka, nawala yung malaking amount ng pera mo. Ganon yung nangyayari po dito. No? So parang, sir, yung investment mo dito sa ano na to, nawala lahat. Ito, nanakaw lahat. Abang hindi pa siya tapos, di ba? The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped. Grabe. While he was yet speaking, hindi pa tapos. Di ba? There came another and said, the Chaldeans formed 3 groups and made a raid on the camels. Kinuha na yung ox. Kinuha na yung sheep. Tapos ngayon yung camels naman. And took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Inubos lahat ng assets niya. Okay sana yung nalugi ka, tapos kaya mo pa makabawi. Hindi. Sa isang iglap. Na-experience na ba natin yun? No? Siguro hindi pa tayo ganun kabait para idalagay ni Lord sa atin yung ganung matinding no? Baka pag nagugutom nga yan, nagrereklamo na yan. No? So, ito yung nangyari kay Job. In a snap. Ubos lahat. Pwede ka na nga ma-depress noon, di ba? Pero sabi dyan, while he was yet speaking, meron pa. There came another and said, ito pinakamatindi, boss, lahat ng anak mo, habang nagpa-party sila, behold, a great wind came across the wilderness and struck the... Grabe, sobrang lakas ng hangin. Natibag yung bahay, 3 little pigs. And it fell upon the young people, and they are dead. Ang tindi nun, naubos yung assets mo. That's financial. Aaray ka financially. Pero ito, aaray ka emotionally. Then Job arose and tore his robe and shaved his head. Ang ginawa niya, fell on the ground. Wow! Sino dito ang magsasabi na after mangyayari yung mga yan, magwo-worship siya kay Lord? No? Hindi siya, parang it's like an impulse. Hindi niya to, magmumura dapat siya. Tapos nakita niya yung mga servant niya nandiyan. Mag-worship ako. Parang yun yung default niya. Yun yung autopilot niya. Na hindi niya kailangan mag-isip pag may nangyayari. To the ups and downs. This was his instinct. He worshipped. Tindi nun, no? And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Tindi. Diba? Basahin po natin verse 22. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. In all this,
Job did not sin or charge God with wrong. Ilan po sa atin yung pwedeng makapagsabi ng ganyan after dumaan sa ganun? Now, next, nagkaroon po ulit another setting, heavenly encounter, no? I remember, no? AJ and I were talking about this passage. Parang siguro that was a year ago. AJ Manaay, no? Parang sabi niya sa akin, no? Sino po ba nagsulat ng Job? Pag-usapan namin yan eh. Sabi ko, marami nagsabi na Bible scholar si Job. Sabi, paano nalaman ni Job yung nangyayari sa langit? No? Sabi ko, oo nga. No? Pero, eto kasi, may mga Jewish, marami po kasing mga, makikita din po tayong studies, marami po kasing literature sa ancient Jewish history na makikita din po natin kung paano nangyari kay Lucifer. We could assume, no, na doon sa Bible story, it was handed down from Adam, pababa, hanggang sa naikikwento na nila eventually. No, they were granted access to these kinds of wisdom. No? But one thing we can be sure of, this really happened because the Bible cannot lie. Right? So, sabi dito, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Naulit lang, no? And Satan also came among them to present himself before the Lord. And the Lord said to Satan, no? Nung gano'n na naman nangyayari, tapos nakita ni God, si Satan, papunta na naman, sabi ni Lord. Oh, ano? Di ba? From going to and fro the earth and from walking up and down on it. Paikot-ikot lang ako. Sabi niya. So sabi diyan, and the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. He still holds fast his integrity, although you incited me against him to destroy him without reason. Again, to destroy him without reason. Then Satan answered the Lord and said, skin for skin. All that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your face. Ang assumption ng demonyo, ang assumption ng devil is, hindi mo naman siya hinarm physically. Although, sa mga parents dito, sasabihin nyo, mas masakit yun Sana ako na nga lang saktan mo kaysa yung mga anak ko. Diba? Pero sabi, sige, tingnan natin pag siya yung i-harm mo. Tingnan natin kung pupurihin ka pa rin niya. Ayan. So sabi, and the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, only spare his life. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with a loathsome sores from the sole of his foot to the crown of his head. Nagkaroon siya ng mga bukol-bukol. No? Buong katawan. After mangyari yun, biro mo, no, hindi ka pa nakaka-get over. Hindi mo na, kasi isa sa mga problema, di ba? Kunyari, nawalan ka ng mga assets. Ang iisipin mo, yung future mo Paano na? Anxiety yun Marami po kasi sa atin, nagkakaroon tayo ng anxiety dun sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Tama? 80% of anxiety is dun sa mga bagay na hindi pa nangyayari. And we are living it as if it's already happening. It's affecting our life. Pero dito, true yung anxiety niya. Kasi wala talaga siyang ari-arian at paano siya mabubuhay. Hindi pa yun tapos, namatay yung mga anak niya. Pagkatapos nun, nagkaroon pa siya ng sakit. Paano na? Ano mangyayari sa akin? Lord, paano na to? Diba? And he took a piece of broken pottery, no? So yung parang, yung mga basag-basag na, paso. Tapos ginagamit niya para i-scrape yung sarili niya dahil siguro sobrang makati. No? Then his wife said to him, do you still hold fast your integrity?
curse God and die. Imbis na makatulong, no? Yun yung sinabi. Pinoproblema mo pa yung integrity mo. Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na rin. Siguro, depressed din kasi yung nanay, no? Siyempre. So, but he said to her, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God and shall we not receive evil? Tingnan mo, nakikita natin dito, natakot si Job sa kanyang asawa. Sabi diyan, you speak as one of the foolish women. Di ba? Husbands, ang ganda nung way niya kung paano sinabi. Hindi niya sinabi, you foolish woman. Sinabi niya, alam mo kung paano ka magsalita? Para kang pag nagsasalita ka, yung pagka nagsasalita ka lang, hindi ikaw, para kang yung mga panalita ng mga foolish women. Ang galing ng no? Di ba? Ang galing niya sumagot. Shall we receive good from God and not evil? Ang ganda. Sinabi dyan, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Now, ito ang assumption. Kung si Job ang nagsulat nito, ano yung sinabi kanina? Doon sa unang part. Hindi siya nagkasala sa isip niya. Di ba? Pero dito, sinabi na lang lips eh. Hindi ko alam dahil baka naapektuhan na yung, ikaw ba naman eh. Siguro meron na siyang in his mind na nadadoubt na niya si God. Nadadoubt na niya yung character ni God. But walang lumabas nun verbally. No? In all this, Job did not sin with his lips. Now, ito ang questions po sa ating lahat. How about us? Tayo ba, pag ikikwento ba tayo ni Lord, pinahihirapan ba natin yung demonyo sa buhay natin? Pag ikikwento, ay nakita mo ba si ano? Bait yun. Diba? Napapahirapan po ba natin yung demonyo? Tanungin nyo nga sa katabi nyo, napapahirapan mo ba yung demonyo? O baka napapahirapan natin yung mga kaibigan natin? No. Minsan, alam mo, marami po kasi tayong kilalang mga Christian na nagpapalayas ng demonyo. No? Alam niyo yung ibig sabihin? Sabihin ng demonyo, shh, halika dito. Teka, ititempt ko to. Wag na! Kasapi yan! Hayaan mo lang. Wag mo na yan itempt. Doon ka na doon sa malalakas. Yung Kristiyano na yan, peke yan. No? Kasapi natin yan. Nagkukos din yan ng magfo-fall yung brothers and sisters niya. Pero wala dito noon, no? Sa church natin. Amen? Pero ang question, no? Nung nabasa ko po ito yung question sa akin. Pag tayo ba, di ba ang sarap ipag-pray na pag tayo namatay? Magre-rejoice yung mga demonyo kasi wala na tayo. Pero kamusta ba yung buhay natin? Ano ba yung limit natin? Diba? Nade-depress ba tayo? Tayo ba yung pumupunta sa Lord? Lord! Kaso baka minsan hindi lang napansin ng pastor, parang ayaw na natin mag-church. Sasabihin, alam mo, gusto mo, papatumbahin ko tong brother na to. Wag lang siya makita ng pastor. Wag siya mabate. O kaya wag siya ma-appreciate ng ministry head niya. O kaya wag siyang ma-affirm ng discipler niya. Wag siyang kamustahin. Yan na, kabagsakan na niyan. Ganun ba sa atin? How is our limit? Nakakahiya, no? Wala nang tumatango sa inyo. Now, what happened next? Dumating po yung mga friends ni Job, di ba? Now, when Job's 3 friends heard of all this evil that come upon him, they came each from his own place. Ang sa tingin ko, ito yung mga golf buddies niya, no? Kasi mga magkakaibang lugar to na pumunta, mga mayayaman siguro to. Tiyan mo, Eliphaz the Temanite, yan, Bildad the Shuhite, mayroon pang maliit, kasing tangkad lang daw ng sapatos. And Zophar the Naamathite. Yan.
They made an appointment. Wow. Di ba? Pangmayaman talaga no? Sir, pwede magpa-appointment kay Job. Ay, wala na. Patay na yung sekretary niya. Nasunog. Nahulugan ng apoy. Okay. Together to come to show him sympathy and comfort. And when they saw him from a distance, malayo pa lang, nakita na nila. They did not recognize him. They raised their voices and wept. And they tore their robes and sprinkled dust on their heads toward heaven. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Malakas! 7 and 7 nights. And no one spoke a word to him, for they saw that his suffering was very great. Di ba minsan pagka tayo, nagsasuffer tayo. Yan. Di, will ni Lord yan. Oo, alam natin, pero wag mo na munang sabihin. Kalooban ng Diyos yan, kapatid. Nagpapakabanal pa tayo. Wag muna, samahan na lang po muna natin. Ano nangyari? After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Naiinis ako sa birthday ko. And Job said, let the day perish on which I was born, and the night that said a man is conceived. Sinumpa niya yung araw ng, yung birthday niya. No? Ito sabi niya, why did I not die at birth? Come out from the womb and expire. Grabe, no? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, hindi ka mukhang expired. Bakit hindi na lang ako namatay nung bata? Uy, sabi ko, sabihin nyo, hindi. Hindi, sinasabi nyo, expired eh. Pumunta na siya dun sa ganong state of mind. Ba't di na lang ako namatay dati? Why is light given to him who is in misery, and life to the bitter in soul? Who long for death, but it comes not, and dig for it more than for hidden treasures. Grabe, no? Pumunta siya sa state of mind na sinasabi niya, kung meron akong pinakahinihiling ngayon, is mamatay na lang ako. Minsan pupunta ka talaga dun sa state na yun. Pero sana yung state na yun, matindi talaga. Hindi yung nalipasan lang ng gutom mo, napagalitan ng boss. Matindi talaga yung nangyari sa kanya. And para sa isang taong matindi yung love for the Lord, para pumunta siya sa ganitong state. You know what? Marami po akong mga nakausap eh. Meron po kasing mga nagse-self-harm. And meron ding talagang nag-suicide. Nagkataon lang na buhay sila. Na-compare ko po yung difference eh. No? Yung mga nagse-self-harm, madalas dun, what they need talaga is some people to talk to. Pero yung mga nagsi-suicide, alam nyo kung ano yung, for the thing that I fear comes upon me, and what I dread befalls me. Kung meron akong pinakakinakatakutan sa buhay ko, na ayoko sanang mangyayari, eto yun. Nagkaroon po ba kayo nung, ewan ko, siguro po tayong lahat is merong, wag lang Lord ganto. Lord, kaya ko lahat. Lord, wag lang ito. Hindi. Sa Kanya, ayaw mo dyan, dyan ka. Pumunta siya doon. Ang next na nangyari dyan is kinausap siya or siguro gusto siya i-try i-comfort ng mga friends niya. However, hindi yun yung nangyari. So meron siyang 3 kaibigan. No? Una, si Eliphaz, sabi dyan, think how you have instructed many, how you have strengthened feeble hands. Diba? Parang napaka-encouraging, no? Parang, diba, ang dami mong mga tinuruan, ni-strengthen mo yung mga weak, your words have supported those who stumbled. You have strengthened faltering knees. Parang ang magandang kasunod niyan, kaya mo yan. Kasi hindi yun yung nangyari, no? Ano sinabi? Pero ngayon, may problema na nangyayari sa'yo, tapos nadi-discourage ka? It strikes you and you are dismayed.
Should not your piety be your confidence and your blameless ways your hope? Di ba dapat may hope ka? Kung blameless ka? Kung maayos kang talaga? Sabi dyan, consider now who being innocent has ever perished. Ano sinasabi dyan? Meron ba, Job, di ba, ang dami mong tinulungan. Naging okay ka, di ba? Tapos, sabi mo may integrity ka, di ba dapat yan yung hope mo na okay ka sa Lord? Di ba? Pero, meron bang inosente na naparusahan? Yan na. No? Where were the upright ever destroyed? Kailan ba yung maayos na nagkaganyan? Parang medyo, may judgment. As I have observed, those who plow evil and those who sow trouble, reap it. Parang medyo may pinatatamaan, no? Parang medyo may pinupunto. But if I were you, yan na, I would appeal to God, I would lay my cause before Him. Next, no? It goes on, no? Kung makikita po natin, ang magiging template po ng Job after this, it will become a poetry. Kasi nung una, medyo narrative siya eh. Tapos biglang, for more than 20 chapters, it will be a different na usap. May sasabihin yung mga kaibigan niya, magre-rebuttal si Job, may sasabihin yung isang kaibigan niya, and it goes on for 3 cycles. Anong pinag-uusapan nila? Yun. Sabi dito, does God pervert justice? Does the Almighty pervert what is right? When your children sin against Him, He gave them over to the penalty. Yun na nga, na ano pa, no? Nakutya pa. When your children sin against Him, He gave them over to the penalty of their sin. But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty, if you are pure and upright, yan, even if He will rouse Himself on your behalf and restore you to your prosperous state. Sabi dyan, then Job replied, indeed, I know that this is true. But how can mere mortals prove their innocence before God? So parang may sinasabi yung dalawa niyang naunang kaibigan. No? Parang yung una, ang sinasabi is, parang hindi rektaan, pero parang ang sinasabi, baka may ginawa kang kasalanan. Ayan. Parang mga churchmates din natin. Hindi pala, sa panaginip lang. Hindi sa church natin. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, ganun ba? Hindi ganun, no? Baka may kasalanan ka. No? Baka hindi ka nagtatights. Yan. Tapos yung isa naman niyang kaibigan, ano sinasabi? Just si God eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi siya just. So dahil may nangyayari sa'yo at just si God, baka may ginawa ka nga talaga. Ayan, yan yung sinasabi. So sinabi ni Job, indeed, I know that this is true. Tama. I agree. Just si God. At pinaparusahan niya yung dapat parusahan. But how can mere mortals prove their innocence before God? Paano ko masasabi sa inyo? Parang, di ba, yung parang pagka nandun kayo sa isang bahay, tapos biglang may mabaho, tapos dalawa lang kayo, tapos biglang ikaw yung inunahan, ikaw yun, no? Alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yung umutot, iba yung conviction mo, hindi ako. Hindi mo naman ma-prove. Diba? O amuhin mo, hindi mo ma-prove eh. Diba? Parang ganun yun nandito kay Job dito, na parang sinasabi niya, alam ko, agree ako, just si God, at hindi niya hayaan na hindi mapuputo justice lahat ng mga masasama at mabubuti. Pero paano ko mapoprove yung innocence ko? So, next, si Zophar, yung isa niyang kaibigan, you say to God, my beliefs are flawless and I am pure in your sight. Oh, how I wish that God would speak. Diba? Parang sabi niya, sinasabi mo, flawless ka. Maayos ka. Pure yung sight mo. Sana magsalita ang Diyos para sabihin niya kung ano yung kasalanan mo. Ayan. Tindi, no?
So sabi ni Job, does he not see my ways and count my every step? Let God weigh me in honest scales, and he will know that I am blameless. This goes on and on and on para lang ipakita sa atin kung ano yung error sa human wisdom. Now, I know what you're thinking. Baka merong mga tao dito nagsasabi, nafe-feel ko yan, yung wala akong kasalanan, pero inaano ko, hindi po tayo si Job. Paano nyo po malalaman kung upright po kayo at para kayong si Job? Tanungin nyo yung mga ka-close nyo. Sa tingin nyo ba may masamang ugali sa akin? Pag wala silang masabi, Job ka. Kasi makikita nyo po dito, mamaya, all throughout, wala silang masabi kay Job. Pero pagka tayo, tinanong natin, at may nasabi, tas ang dami. Okay? Hindi po tayo si Job. Okay? So, ang human wisdom dito is gustong i-reconcile that a loving, just, and all-powerful God would allow good people to suffer. Na ano niyo po ba yun? Di ba? Ang hirap paniwalaan na merong mabait na Diyos, mapagmahal na Diyos, tapos all-powerful siya. Ibig sabihin, kaya niyang gawin lahat, anytime, anything na gusto niyang gawin. Tapos, yung mga mababait, nagsasuffer. Ang hirap i-reconcile niyan. You know what? To make it short, yung pong si Job, dumadating siya sa point, kung babasahin niyo po lahat ng mga arguments niya, nanggagaling siya doon sa, alam kong mabait ako. Clear sa akin yun. Pero ginawa sa akin to ni Lord. Ang ibig niyang sabihin, parang kay Job, kung titingnan niyo lahat ng mga arguments niya, ang magiging point niya, because this was the thought process ng ancient history. Because I am good and I am clear na good ako, ibig sabihin, God is not just. May problema ang Diyos sa kanyang justice. Hindi talaga siya just God. Pero kung titingnan naman natin yung mga arguments ng mga kaibigan ni Job, ang sinasabi nila, actually Job, just si God. Kaya nangyayari to kasi meron kang ginawang masama. They cannot reconcile. Human wisdom cannot reconcile. Proverbs and Ecclesiastes could not reconcile the existence of an all-loving God, all-powerful God, just God, na meron siyang gagawin to harm good people. So how can we make sense of everything? Tatanungin ko po sa inyo, kung may magtanong sa inyo nito, kung may magtanong sa atin, totoo ba yung God natin is loving, all-powerful, at may justice? Bakit may nangyayaring pangit sa mga mababait na tao? How can we explain that? Magbibigay na po ako ng spoiler alert. By the end of this book, hindi po masasagot tong tanong na to. And we end there. Hindi, joke lang. Tutuloy tayo. No? Now, sa chapter 32, merong biglang pumunta doon, si Elihu is the youngest sa kanila. No? Sabi doon, kaibigan din siya, nakikinig siya, pero kung titingnan nyo yung meaning, no? Ang ganda kasi si Elihu is hindi siya from Israel also, no? Pero Elihu, yung name niya is sinasabi, he is God. God is He. So sabi dyan, so these three men stopped answering Job.
because he was righteous in his own eyes. Kung mababasa niyo po yung Job chapter 31, sinabi dun ni Job, lahat ng mga pwede nilang iakusa sa kanya. Sige, kung nagkaroon ako ng lustful intention sa mga babae, sabihin nyo. Dahil alam ko wala. Nag-covet ako sa mga neighbors ko, wala. Nandaya ako sa mga katrabaho ko, sa mga katransa ko, wala. Sinabi niya lahat sa chapter 31, ito yung sinasabi ko, no? Na hindi tayo si Job. Kasi nung sinabi niya lahat, sige, sabihin niyo sa akin kung saan ako mali, bla bla bla, oo, saan ako mali. Wala silang nasabi. Kahit siguro yung sinabi mo magkikita tayo, pero on the day nag-text ka, biglang di ka natuloy. Kahit yun yung nalilate sa meeting, wala silang nasabi. So sabi dito, so these three men stopped answering Job. Wala silang masabi. But Elihu, son of Barakel, the Buzite of the family of Ram, became very angry with Job for justifying himself rather than God. Sabi niya dyan, I gave you my full attention, but no one of you, kinausap niya yung tatlong friends ni Job. Sinabi niya, I gave you my full attention. Pinakinggan ko kayo lahat. Ang dami niyong balitaktakan, hindi ako muna sumabat. Ngayon na lang ako sasabat dahil wala na kayong lahat masabi. I gave you my full attention. Kausap niya to yung mga kaibigan, no, ni Job. I gave you my full attention, but not one of you has proved Job wrong. None of you has answered his arguments. Ni wala sa inyong sumagot dun sa argument na inaano niya sa inyo. Puro assumption. Tapos kinausap naman niya si Job. I speak with all sincerity. Sabi niya, I speak the truth. Kinausap niya dito si Job. Look, you and I both belong to God. I too was formed from clay. So you don't need to be afraid of me. I won't come down hard on you. Pero may sasabihin ako sa iyo, kapatid. Diba? You said I am pure. You said I am without sin. You said I am innocent. You said I have no guilt. You said God is speaking a quarrel with me and He considers me His enemy. Ano sinabi niya? But you are... Okay, sige. Babasahin ko But you are wrong and I will show you why. For God is greater than any human being. Okay. Verse 13, sabi dyan, so why are you bringing a charge against him? Why say he does not respond to people's complaints? Ano yung binira niya kay Job? Ano yung binira niyang, sinabi niya ba na, sinabi mo, wala kang sin. Sabi mo, innocent ka. Tapos ano sinabi niya? May mali ka. Ano yung binira niya? Ha? Sinabi niya ba, may kasalanan ka, katulad ng mga kaibigan? Hindi. Ang sinabi niya, ang binira niya dyan, yung sinasabi mo, Job, na unjust si God at hindi ka niya pinakikinggan. Minsan kasi pumupunta tayo dun sa point na yun, na parang pagka marami ng mga nangyayari sa buhay natin, parang, baka busy na si Lord. Hindi na niya ako naaalala. Sabi dyan, for God speaks again and again, though people do not recognize it. You know what happened next? Ang daming tanong ni Job, bakit nangyayari to, Lord? Bakit nangyayari to? At mangyayari po, sinagot po siya ni God. Pero through more questions. Dami mo bang tanong? Sige, ako naman na magtatanong. Sumagot si God kay Job ng puro tanong. You know what? Ito church. Kung hindi nyo pa nababasa yung Book of Job, I encourage you to read Book of Job. Lalo na yung mga sagot ni God.
Maraming mga scientists na maraming nagkaroon ng discoveries because merong sinabi dyan si God. Meron dyan ako isang kakilala na 30 years na siya nagsastudy ng physics. Tapos sinabi niya, ang tagal na palang sinabi ni God na through lightning or through electricity, kayang makapag-communicate. Sinabi dyan. Ang daming mga wisdom dyan. Sabi ko, wow. Nung binabasa ko, pati yung mga nangyayari oo nga no, ito nga yung nangyayari sa mga animals. Ang daming wisdom dyan. Sinagot yun ni God, nasan ka nung time na binuo ko yung mundo? Sinabi ni God lahat ng mga cosmic majesty. Alam ba natin na ang Earth, pati ang Sun, yung distance niya ay sobrang kalkulado? Na konting lumapit lang tayo at lumayo is meron ng mangyayari sa atin. Lahat po yan ay sobrang kalkulado. Lahat po ng mga tanong ni God kay Job, nandun ka ba nung kinreate? Ang point dun is, yung years mo na nabubuhay ay walang-wala sa years ko. Yung wisdom mo ay walang-wala sa wisdom ko. To some, no, na makakabasa nito, parang grabe naman si God. Pinagtripan na nga eh. Ginawa na ngang pustahan eh. Tapos ngayon, siyempre, dinala mo sa ganyan, walang ginagawa yung tao, tapos dinala mo sa ganyan. Tapos nung nagalit, nagkaroon ng impulse, ng emotion, bigla mong papagalitan. But you have to understand, the Lord deals with us in a very personal way. Sabi sa Job 42, you ask who is that questions my wisdom with such ignorance? It is I. Si Job to, after sumagot ni God, no? And I was talking about these things I knew nothing about. Things far too wonderful for me. Nagpalit ako ng translation for this. After ng lahat ng mga nangyari. After ng lahat ng discouragement na nakuha niya sa friends niya, sa wife niya, at after noon, nung lahat ng mga tanong niya, hindi pa rin sinagot ni Lord dahil nung nagtanong siya sa Diyos, mas maraming tanong yung binabasa kanya ng Diyos. However, ito ang nangyari. After sabihin yun ni God, to us, maybe it didn't make sense and it is not the answer. But to Job, it was the answer he needed. Sinabi niya, I had only heard about you before. But now, I have seen you with my own eyes. Yung pagkakakilala ni Job kay God became stronger. The devil thought he took everything away kay Job. What the devil didn't know, that to Job, God was his everything. So minsan, no, we judge God in the lens of what is happening to us. Lord, hindi ka mabuti. Tapos ang nagiging basis natin na hindi mabuti ang Diyos kasi tinitingnan natin yung sarili nating buhay. And nangyari din po yan sa akin. 2021, I stopped preaching. Meron pong nangyari sa akin, and because of that, pinatigil po muna ako for all public ministries. For 1 year, I stopped preaching, and I even delegated my discipleship group. Kasi nag-undergo ako ng disciplinary action. Noong time po na yon, I was very down. Kasi normally, ang nangyayari, pagka nadi-disciplinary action, sa opinion ko, hindi talaga restoration yung nangyayari. Nangyayari, tinatanggal ka na sa ministry.
And yung time na yun, it hurt. Pero kung ngayon, tatanungin niyo ako, did it make sense? By God's grace, at least sa situation ko, it made sense. Because of that time, nung time na yon, kailangan kong mag-seek ng restoration process for myself. And at that time, with our church, wala pang ganun na nakaset up. And the Lord led me to Pastor Ken Guillermo. And because of that, I was able to process everything. And the Lord was telling me nung time na yon, if you're going to serve me, you will have to serve me with all of you. And doon ko nalaman sa sarili ko na marami pala akong mga hurts and frustrations in the past. And because of that situation, I was able to fix everything. And I was led by the Lord to a person na tutulong din sa atin. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko sa simbahan namin, ako na yung last time na makaka-experience ng madidisciplinary action nang hindi magkakaroon ng maayos na restoration program. I don't want any of my churchmates to experience the same thing. Sinabi sa Genesis 50:20, no? I want to end with this, no? Sinabi dyan, you intended to harm me. This was the time for the people who are not church people, for the people na hindi lumaki na nagbabasa ng Bible, no? Sa Genesis po, nagkaroon po ng time na meron pong character na ang name niya ay si Joseph. Dahil sa jealousy ng kanyang mga kapatid, is binenta siya, no? Sa mga foreigners at sinabi sa kanilang tatay, kasi favorite din siya ng tatay kaya inis na inis sa kanya Sabi nila sa tatay, namatay na si Joseph at binenta siya. At a young age, imagine mo, no? Kung meron po tayong makakilala, no, na parang mga nasa Sunday school pa lang, tatanggalin mo sila sa pamilya nila, dadalhin mo sila sa isang foreign land na hindi nila kilala yung mga magiging kasama nila. Tapos ang gagawa nun sa kanila is yung mga taong mahal nila. That's very hurtful. And after ilang years, no, he became faithful sa walk niya. And eventually, after a long period of time, he was able to become a leader dun sa foreign land na yun. At nung time na yun, nagkaroon ng opportunity na dahil siya na ang governor ng pinakamalakas na bansa nung time na yun, which is Egypt. At may famine dun. At ginamit siya ni Lord through His wisdom, no? Na makapag-provide sa iba't ibang lugar or iba't ibang bansa sa lugar nila. Na-meet niya ulit yung mga kapatid niya. Pwede siyang gumante, di ba? O ano kayo ngayon? Ngayon, hihingi-hingi kayo ng tulong. Ha? Humalik kayo ngayon sa hinlalaki ko. Tatanggalin ko yung sapatos ko. Ito na yung araw, no? Nabababa ang mga tala. Di ba? Ano ang sabi ni Joseph, no? Nung niyakap niya yung mga kapatid niya, nagpakilala siya, tapos yung mga kapatid niya, they were so afraid of him. Because he was the man in power na at that time. Ang ginawa niya, niyakap niya, inassure niya yung mga kapatid niya, sinabi niya, you intended to harm me. But God intended it for good. To accomplish what is now being done. The saving of many lives. Lord, if gagamitin mo yung downfall ko to save many people, so that you will be glorified, then do it. Ang ganda nga ng song ni Jimmy Needham Jimmy Needham is a Christian artist and yung song niya na Hurricane, sabi niya, if you are the war, Lord, let me be the casualty. Till I am yours alone. Grabe yung prayer na yun. No?
Brothers and sisters, we have to understand. We may not have the answers kung bakit nangyayari yung mga pangit na bagay na nangyayari sa atin. And we may have questions, but we have to understand. Pagkakasama natin si Lord, kahit anong pangit ng sitwasyon na yan, dahil kasama natin siya, it will turn out to be good. And it will only be possible if hindi tayo bibitaw. If things seems illogical, hold on to who God is. We could ask questions, no? Lord, bakit ba nangyayari to? And next week, no, as we end our series, ito din yung tanong nung character na papakinggan natin. Tanong niya din to, ba't nangyayari to? At the end of the story, Job never found the answer kung bakit nangyari yun sa kanya. Because that's not the real question to ask. Why is this happening? Ano po ang dapat nating tinatanong? Mas nakikilala ko ba si Lord? That is the only question that matters. Fast forward, makikita natin yung buhay ni Job. Si God vinindicate si Job at pinakita sa mga kaibigan niya na kayo yung mali. Job was right. Walang kasalanan si Job, pero lahat ng mga nangyari na yan, this was not a bet, no? Maraming mga taong magsasabi, lalo na yung mga taong wala sa church, sasabihin nila, ang salbahe, yung God nyo is power tripper. Pinagtitripan yung mga lingkod niya. No. The Lord allowed it, even if it's meant for evil, the Lord allowed it for good. Because at the end of Job's life, he understood at mas nakilala niya si Lord in a deeper spectrum that he would never, ever realize kung hindi siya pupunta doon. Yes, it could be meant for evil, but for God, that bad thing will turn out good. And that will be the promise for those who love Him. The Lord restored Job's riches, twice the number. At nagkaroon ulit siya ng mga anak, same number. Seven sons, 3 daughters. At sinabi doon, yung mga anak niya yung pinakamagaganda sa land. Biro mo, hindi lang binalik ng Diyos yung nawala sa kanya. Hinigitan pa. And with it, a deeper knowledge of who God is. Sabi di ba ni Apostle Paul, I will give up everything for the surpassing greatness of knowing God. The Lord did not bless Job dahil nakapa siya sa test. Because hindi naman nawala sa kanya dahil bumagsak siya sa test to begin with eh. The Lord blessed Job because it was His prerogative according to His sovereign wisdom. So we have to understand, no? Kung marami mang mangyayari sa atin, huwag na natin tanungin yun. Lord, ba't nangyayari to? Lord, hanggang kailan to? Maganda, let's have that conversation with the Lord. Lord, if we are experiencing something right now, if we are waiting for something right now, if we are on the state na parang we are questioning bakit nangyayari sa akin to, bakit ako nandito sa state na to, let us have that conversation with the Lord. Lord, search my heart. Kung meron man, ipakita mo sa akin. Pero Lord, kung wala, I will trust in your unfailing love. This will not make sense, pero kakapit ako sa iyo because
Hindi ko alam kung anong mangyayaring maganda, kung magiging maganda ba yung mangyayari. Basta ang alam ko, Lord, you are good and that you love me. And that will be enough. And as we move closer to the end of our series, we have to understand it is not our goal na pagka magpe-pray tayo is i-answer lahat ng Lord. We can learn so much from God's unanswered prayers. Because at the end of the day, it's not about getting what we want. It's all about knowing God deeper. And I pray, church, na pumunta tayo dun sa state na yun na mas makilala natin si Lord deeper. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, I don't know yung state ng heart ng mga brothers and sisters ko ngayon dito. Lord, some people might be experiencing questions, frustrations, brokenness right now. And hindi nila alam kung ba't yun nangyayari. And to some, merong mga taong naghihintay pa for a promise na nakuha nila sa inyo. But Lord, for every circumstance, Lord, may you turn our eyes to you. And ikaw po ang makita namin. And Lord, let it be you, yung pinaka-importanting bagay na titingnan namin. Not our situation, not the evil that is around, Lord God. Not the questions or doubt, but who you are. And Lord God, thank you. Because despite of the brokenness ng mga nangyayari sa paligid namin, you are faithful. And that you are a God na we can count on. So Father, we thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen.